better sa craft ko. And yun, so thank you. Last question for Dylan. Ano pong first ever reaction nyo na naging part po kayo ng Seducing Trey Palma? Sorry. Ano po yung first ever reaction nyo yung nalaman nyo maging party po kayo ng Seducing Trey Palma? First reaction, excited po. Very excited. Pero at the same time, nandun din yung kaba. Kasi I've never worked with sila Robin, sila Angela, and the rest of the Viva artists. But yun, I'm very thankful and it's a privilege to be working with these amazing cast and director and writers and everyone. So yun po, I'm very happy po. Thank you, and congrats po sa inyong lahat! Thank you then. That was Carjun Kapatid, Insider. Next up, we have Nitz Mirales ng Tempo at DM. Hi! Kay Robin at kay Angela, sa rating na 1 to 10, anong rating ng popularity? 1 to 10 na rating. Ano? Rating po ng ano po? Popularity nyo. Nasaan kayo sa 1 to 10? Siguro ako po nasa 7 or 6. Ako po 1. Dapat ano naman? Hindi po. Dapat 1 lang. Sa baba lang po dapat tayo. So ano ba ang kulang para maabot ang 10? Marami po. Malayo pa po ako. Marami pa po akong kailangan matutunan. Marami pang kakainin kanin. Tsaka ramen. Ramen lang sa ramen. Why did you? Wait. Paano mo inaalagaan ang popularity mo? Ngayon po sa totoo lang, hindi na po ako masyadong nagsa-social media. Para hindi na po ako masyadong nag-iisip-isip. Kasi minsan po, ano tawag dito, parang ayoko na lang kung nagbabasa masyado ng mga comments. May pamimiss ka daw ng fans mo without song. Hindi, magpo-post pa din po. Tsaka abangan naman nila yung Seducing Trey Palma. Ayun po, habang nag-shoot po ako, hindi po ako masyadong nag-social media muna. Para wala po ako iniisip, focus lang po ako sa show. Yeah. Angela, Ako naman po, 1 to 10, anong rating mo sa popularity mo? ako po binase ko lang po sa followers kaya ako nasabing 7 or 6. Pero kung sa totoosin lang po, yung tingin ko po sa sarili ko, siguro below 5 pa rin po. Para po sa akin, para po maalagaan ko yung popularity ko, kung ano pa kung meron ako, is to work harder po sa mga contents po. And I want to make sure na lahat ng linalabas ko po is authentically me. Kasi gusto ko po magustuhan ako ng tao na ako, na pagiging ako lang po. Okay. Ay, ano pa lang Mirales, Mirales. Alright, thank you, Miss Nitz. Thank you po. Yep, thank you so much. Up next, it's Mika Geronimo ng Cinehub. Hi. Hello, my first question for Angela. So, ano yung reaction mo sa reaction ng mga fans nung na-reveal na ikaw si Alice Flores? Kinilig po ako kasi hindi ko po in-expect yung ganong feedback kasi first time ko po mag-lead role po. Sanay lang po ako sa mga minor na characters, ganon. Tapos kinakabahan po talaga ako. Hindi ako makatulog kasi iniisip ko po kung ano po bang magiging reception ng tao po sa akin. Kaya laking tuwa ko po talaga at parang nabunutan ng tinik. Kasi nalaman ko na masaya naman po, majority po na ako po si Alice. Yun po. Salamat po, maraming salamat po. Okay, so my next question. Robin, na-mention mo na nabasa mo na rin yung book. Angela, you also mentioned kanina na nabasa mo na rin. So this question, to both of you or anyone else sa cast na nabasa na yung original book, anong scene or anong moment in the original story ang excited kayong i-bring to life? Ako po, actually kinunan na po namin. Pero yung scene na ang galing ni Direk, sobrang galing ni Direk. Opo, ang galing. Nagulat ako, parang sabi niya, yung parang ginaguide niya kami kung anong gagawin. Tapos nung part na, yung po kasi, sobrang kakaiba po kasi yung kiss niya. Di ba, pag sa mga wait lang, siyempre. Sa mga series po kasi, sa mga movies, yung kiss, like, lips, gano'n. Sa mga parts na
kinis niya sa mga parts na hindi pa nakikiss sa kanya kasi akala niya first kiss niya yun. Yun talaga, yun. Ayun po, yun may favorite scene ko. Abangan niyo kung paano. Galing. Ikaw? Gaya-gaya ko yung dun sasabihin ko. Pero nung nabasa ko po yung libro, dun ko po unang naramdaman na yung tumirik talaga ako while reading it. Ang cute! Kasi hindi mo ini-expect. And may isa pa po akong favorite scene is yung sa acquaintance party po. Yung unexpected po na hinila siya na sasayawin siya. Sobrang nakakakilig po talaga. Kinilig ka? Oo. Ha? Sandi lang na. My favorite scene, actually, minention ni Miss Arisa kanina, yung sa swing. So parang yun yung time na 5 beses pinaiyak ni Drake si Alice. And umiyak siya 5 times. And yun, medyo nakakalungkot. Pero isa yun sa mga aabangan niyo. And yun lang. Thank you. Anyone else? Any takers? Paiba-iba yung sa akin kasi. Every time I read a chapter in the book na nandyan si Aya, si Kellen, oh, ito na talaga yung favorite ko. Hindi, ito na talaga yung favorite ko. Pero when it came to shooting it, same kami ni Yumi ng favorite scene. Ano nga yun? Yung tinanong niya ako kung pwede niya ba ako yakapin. ayun yung pinaka-favorite scene namin na naghahabol. Okay lang yun. Nakakatandaan ko na. Naghahabulan kasi ayaw ni Ayas kay Ken. Kaya tumatakbo siya. Ayan. Yun yung favorite moment for Ken. Shout out Miss Harris for writing that wonderful scene. Kenya is so cute in the book and we just cannot wait for you guys to see that. Oh my god. Kenya out. Yung favorite part ko sa book, yung nahulugan si Alice ng libro. Doon ako unang kinilig habang binabasa ko siya. So, nakakakilig, diba? Tapos pupunasan ka ni Drake naman. O, diba? Totoo? Kinikilig din ako doon. Ganyan yung, yung energy ko doon. Tapos, yung favorite ko din yung lagi niya ako hinahabol. Lagi ako hinahabol ni Ken. Kahit saan man ako magpunta, mapa-mall, ma-acquaintance party. Oo, kutong lupa. Tawag ko sa kanya. Ayun lang po. Thank you po, Miss Risa. Ang ganda po ng libro niyo po. Ako po, na-enjoy ko po talaga the entire book po, pero ako yung personal favorite ko was also the part where, where the... Ayun po, that was my top favorite po in the entire book. Yung favorite part ko naman po, since Shishin po kasi lagi naghahabol sa akin, may times naman ako naman po yung maghahabol. Nabalikan niya ako. So, pero hindi pa po namin na siya shooting, pero yun yung isa kong gusto kong favorite part. Hindi ba, yung lang. Ang favorite part ko po, magiging bias po, kasi sa first episode, yung napakita po sa rooftop. Kasi doon po ini-establish lahat ng story na isusuduce si Drake Palma. And I think that's a very important part of the story. That's why it's my favorite. Alright, thank you for that. Thank you, Ms. Mika ng Cine Hub. Lastly, we have Bao Kaniyama, TikTok content creator. Hi! Hello, I'm here, guys. So I only have one question for all the men po. Kasi based on the trailer, parang yung character ng here direct. Yung character ni Angela, she was not afraid of showing her affection towards Drake. So my question for you guys, kung in real life ba,
anong prefer nyo? Na yung girl ba yung unang nag-first move? Or kayo dapat ang unang mag-first move? Ilan? Kasama ka din dito, ha? Sige, sa'yo. Hello po. Usually, hello po. Ever since, kailan ba ako nagka-relasyon? Ever since grade school, high school, college. Usually, ako po yung nagtatanong. And ako po yung umaamin. Ako yung nagko-confront. Nagkakaroon ako ng feelings sa girl. And, ayun. Sa story, ganun din. Ikaw, sino gusto mo na nag-first move? Kapag gusto ko ako, kapag, like nagpapakyut lang ako, gusto ko yung guy. Ako po gusto ko akong una nag-first move. Yan lang. You and also Frost and Ethan. Go for it. I think it's no question that men should do the first move. No, like, period. Men should be the first one. But, I will say this. I feel like it would be fun if, on the girls' end, they should also put themselves in a position where the men can make the first move. But it's like you're bouncing off of each other's attraction and how you feel towards each other. So, on retrospect, men should be making the first move. This is my opinion. But women should also be in a position where the men can do that as well. But if you want to give the guy a hard time, go for it. I get that. Last Ethan. Ako po, for me, personally, mas prefer ko po yung ako po yung nauna or yung guy yung nauna, mangligaw. Kasi, ako po yun. Pero I feel like kung babae po yung mauna, wala nang po problema doon. Love has no boundaries. Love is love. So, okay lang. It works both ways. Thank you so much. And ako naman siguro, go. Di na guys, di na. But honestly though guys, pasalamatan naman natin ang cast and crew ng Mission Impossible, seducing Drake Palma. Siya na po nagtatapos. What an incredible afternoon. Pero una sa lahat, salamat syempre sa mga guests natin, media partners, and of course, the brilliant minds behind the show. This wouldn't be complete without the likes of Botechu, rich, flavorful, authentic, irresistible, slurpalicious, authentic, traditional Japanese ramen made from the freshest ingredients straight from Japan. Kaya Botechu, ramen loves ramen. Yogurino, snap and drop. Don't forget to visit their photo booth. Nasa labas po yan to capture the moment. Make sure to follow them on social media. That's snap and drop. Viva Cafe para sa ating venue for today. Huwag kalilimutang i-download ang Viva One app, mag-subscribe,